Sa kabilang dako, isang kwarto, makikita si Fang Ning na nakahiga, tila natutulog sa isang panaginip, habang may maliit na liwanag na nagmumula sa kanyang leeg. Dito, makikita ang batang Fang Ning at ang prinsesa, magkahawak kamay. Sabi ng prinsesa, kailan tayo magpapakasal? Sumagot si Fang Ning, malapit na. Ano, sobrang excited mong magpakasal sa akin. Pagkatapos, biglang lumitaw si Xiao Tian, at hindi na ito ang prinsesa. Kasabay nito, nagsalita si Xiao Tian, hindi ko kailanman sinabi na gusto kong magpakasal. Nakangiti si Fang Ning at may halong pang-aasar. So hindi pala gusto magpakasal ni Xiao Tian sa akin. Paano kung gusto ko magpakasal kay Xiao Tian? Pakiusap, Xiao Tian, magpakasal ka sa akin, okay? Sumagot si Xiao Tian, walang paraan. Agad na tumakbo si Xiao Tian at sinabi, kung mahuli mo ako, magpapakasal ako sa iyo. Masayang sinabi ni Fang Ning, ayos na, hindi ka pwedeng umatras sa usapan kung mahuli kita. Natatawang sinabi ni Xiao Tian, hindi ako magpapahuli. Sa kasalukuyan, makikita si Fang Ning na tila may iniinda, at sinabi ni Xiao Tian, Young Master Ning, pag nagising ka, gagawin natin ang ritual ng mag-asawa at magiging asawa kita. Ngunit biglang may naramdaman si Xiao Tian sa paligid. Isang liwanag na lang biglang sumulpot sa kanyang tabi. Makikita ang prinsesa na lumabas at agad na ginapos si Xiao Tian gamit ang kadena. Kasabay nito, agad na binalibag ng prinsesa si Xiao Tian. Pagkatapos, agad na lumapit ang prinsesa kay Fang Ning na may halong pag-aalala sa kanya. Kaya nagtanong ang prinsesa, ano ang ginawa mo sa aking asawa? Subalit natatawang sinabi ni Xiao Tian, hindi na magiging asawa mo si Young Master Ning. Kahit ikaw pa ang prinsesa, ako lang ang maaalala niya. Iniligtas ako ni Young Master Ning, matagal ko na siyang hinihintay, siya ang dapat magpakasal sa akin. Naging seryoso ang prinsesa at sinabi, ang sino mang kukuha ng aking asawa, karapat dapat mamatay. Kaya nagulat si Xiao Tian nang biglang higupin siya ng prinsesa. Sa kabilang eksena, makikita si Fang Ning na patuloy pa rin sa kanyang panaginip. Sinabi niya kay Xiao Tian, nahuli kita. Dito ay natatawa na lamang si Xiao Tian nang magkaroon ng sandali ang dalawa. Biglang nagkaroon ng pagsakit ng ulo si Fang Ning kaya nag-alala si Xiao Tian kung anong nangyari sa kanya. Habang iniisip ni Fang Ning, hindi siya. Magising ka, Fang Ning. Ang prinsesa ay naghihintay pa sa'yo. Bigla na lamang nagising si Fang Ning at tinawag ang prinsesa. Kaya napakayakap na lamang ang prinsesa at nagsabi, andito lang ako, asawa ko. Nandyan ka na, nagising ka na, iniiwasan kung mamatay sa takot. Pero pangalan ng prinsesa ang naging tugon ni Fang Ning. Habang patuloy pa rin sinasabi ng prinsesa, andyan lang ako palagi, asawa ko. Subalit bigla na lamang nawala ng katinoan si Fang Ning at agad na hinawakan ng prinsesa sa kanyang kamay na kinakataka nito. Pagkatapos, agad na puwersahan na hiniga ni Fang Ning ang prinsesa. Dahil dito, tila nagkakaroon ng pagtataka ang prinsesa sa mga kilos ni Fang Ning. Habang nanatili pa rin ang ating bida sa kanilang eksena, bigla na lamang hinubad ni Fang Ning ang kanyang damit. Bagay na ikinagulat ng prinsesa. Kasunod nito, maingat niyang hinawakan ang damit ng prinsesa bago ito puwersahang binuksan. Dahil dito, nagtataka ang prinsesa at natanong kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa halip na sumagot, tinawag ni Fang Ning ang pangalan ng prinsesa habang hinawakan niya ang labi nito. Kasunod nito, biglang hinalikan ni Fang Ning ang prinsesa, dahilan upang mamula ang mukha ng prinsesa sa kaba at pagkabigla. Nang matapos ang romantikong sandaling yun, kapansin-pansin ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Matapos ang sandaling yun, sinabi ni Fang Ning, mag-like at mag-comment at huwag kalimutang mag-subscribe, mga kabute. Mukhang masyado ng delikado ang mga susunod na tagpo para idtalye dito, kaya't humihingi ako ng paumanhin, mga kabute. Mas mabuting tingnan na lang ninyo sa comment section kung saan nakapaskil ang mga larawan ng bakbakan nila sa kama. Tiyak na magugulat kayo sa mga kaganapan. Sa kabilang dako, makikita ang isang soul spirit na biglang tumilapon. Kasabay nito, sinabi ni Yu Ying, ang level 6 na evil spirit na ito ay hindi naman ganoon kalakas. Hindi man lang nito nakayanan ng isang suntok mula sa akin. Agad na naghanda si Red G at sinabi, kailangan ko pa itong tuluyang tapusin. Hindi pwedeng maliitin ang kalaban. Kasabay nito, tinapos niya ang soul spirit sa pamamagitan ng pagtama sa ulo nito.
Sinabi naman ni Chuyon, talagang napakatusaw ng mga tao mula sa Yuanxiang. Inakit nila tayo rito at pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Ni hindi man lang natin nasundan ang anino nila. Sumagot si Ye Qiwen, hindi ko inakalang may lugar na ganito na nakatago sa ilalim ng mga wasak na mansyon ng prinsesa. Sa laki ng underground palace na ito, masyado itong kahanga-hanga. Habang nakikita ang napakalaking palasyo sa kanilang harapan, idinagdag pa ni Ye Qiwen, halos kasing laki ito ng Imperial City ng Jiang Kingdom noong araw. Galit na sinabi ni Chuyon, Yuan Feng, kapag nakita kitang muli, bubunutin ko lahat ng balahibo ng iyong pheasant. Sinabi ni Ye Qiwen, huwag kang magalit, tutulungan kitang hanapin siya. Naiinis namang sinabi ni Chuyon, tutulungan mo ako? Paano? Interesado ka bang habaran siya? Asa ka pa? Subalit sagot na lamang ni Ye Qiwen, iniisip ko lang kung saan nagpunta si Brother Fang Ning. Nakita ko siyang umalis kanina, iniisip ko tuloy kung sumunod siya sa atin. Nagsalita si Chuyon, sino ba ang nakakaalam? Dagdag pa niya, ang batang yon, paikot-ikot sa malayo at ni hindi man lang tayo nilapitan. Akala ko pa naman itinuring ko na siyang nakababatang kapatid. Napaka-peligroso ng lugar na ito, iniisip ko tuloy kung paano sila ngayon. Sagot naman ni Ye Qiwen, alam kong nag-aalala ka, pero para sa kanilang dalawa na pumunta rito ng mag-isa at sinadyang magtago, tiyak na may dahilan si Fang Ning. At malakas naman si Brother Fang Ning, kaya dapat kaya niyang protektahan ang sarili niya. Sinabi ni Chuyon, kahit gaano siya kalakas, level 6 lang siya. Ayos lang kung evil spirits lang ang makasalubong niya, pero paano kung si Yuan Feng ang kanyang makaharap? Mula level 1 hanggang level 6, ang mga soul spirits ay nag-iipon lamang ng spiritual power. Pero kapag umabot na sa level 7, nagkakaroon ng malaking pagbabago. Ang isang level 6 soul spirit ay parang laruan lang kumpara sa isang level 7 soul general. Isa kang level 7 soul general, alam mo ito. Sumagot si Ye Qiwen, magtiwala ka sa akin, Chuyon. Bilang kapwa soul spirit, mas ramdam ko ang lakas ni Jiang Li kaysa sayo. Napatanong si Chuyon, ibig mong sabihin, ang totoong lakas ni Jiang Li ay hindi lang level 6. Sumagot si Ye Qiwen, sana nga hindi lang ito imahinasyon ko. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, simula pa noong una kong makita si Jiang Li, lagi akong nakakaramdam ng bahagyang takot sa kanya. Sa kabilang dako, makikita ang isang lugar na napapalibutan ng napakaraming tent. Dumating doon ang tatlo, sina Yuan Tan, Yuan Feng, at isang misteryosong lalaki na balot sa kanyang kasuotan. Maya-maya ay lumapit ang isang lalaki na nagpakilala bilang Zuo Shi mula sa research department at bumati sa tatlong Yuan guards. Nagsalita si Yuan Feng, nahanap na ba ang core ng formation? Agad namang sumagot si Zuo Shi, ako at ang aking mga tauhan ay sinuyod na ang paligid ng mansyon ng prinsesa, ngunit wala kaming natagpuan kahit anong bakas ng formation core. Sinubukan naming magtungo sa pinakaloob ng underground palace, ngunit may isang level 7 soul spirit na nagbabantay roon. Hindi kami makalapit, kaya humingi ako ng reinforcements mula sa organisasyon. Ako'y walang silbi, mangyaring parusahan mo ako, Yuan Feng. Sa halip na magalit, sinabi ni Yuan Feng, isang level 7 soul spirit. Hindi mo ito kasalanan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ako na ang magpapaliwanag sa doktor para sa iyo. Dahil dito, agad na nagpasalamat si Zuo Shi. Muling nagsalita si Yuan Feng, dalhin mo ako roon ngayon. Ako na ang haharap sa soul spirit habang kayo ang maghahanap sa core area ng underground palace. Pagkatapos ay tinawag niya si Yuan Tan. Agad namang sumagot si Yuan Tan, narito ang iyong lingkod. Sinabi ni Yuan Feng, mukhang may ilang daga na nakapasok sa kaguluhan. Magsama ka ng ilan at hulihin sila. Huwag silang patayin, bantayan lamang sila at tiyaking hindi sila makakagawa ng gulo. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, tandaan ninyong lahat, huwag kayong gagawa ng aksyon ng sarili lang ninyo. Huwag magdulot ng karagdagang problema. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang mahanap ang core ng soul refining formation sa mansyon ng prinsesa. Kaagad namang sumagot ang mga tauhan, oo, tinatanggap namin ang utos. Sa kabilang dako, kung nasaan ang ating mga bida, makikita si Fang Ning na nagising matapos ang kanilang bakbakan. Bahagya siyang naguluhan at naitanong, ano itong nararamdaman ko? Ano ang nakadagan?
Dito ay napasigaw si Fang Ning kung bakit tila wala na silang saplot ng prinsesa. Bigla niyang naalala ang ilang sandali ng kanyang ginawa habang wala pa siya sa tamang katinoan. Kasabay nito, nagising na rin ang prinsesa at agad na nagtanong, "Asawa ko, mas maayos na ba ang pakiramdam mo?" Ngunit biglang may napansin ang prinsesa na labis niyang ikinataka. Habang nakatitig siya sa ibabang bahagi ni Fang Ning, bahagya siyang nagtanong, "Asawa ko, hindi ka pa ba talaga maayos ang pakiramdam?" Dahil dito, agad na nagplano ang prinsesa na hawakan niya ito, kasabay ng pagsasabing, "Asawa ko, tutulungan kita." Ngunit mabilis itong pinigilan ni Fang Ning habang nahihiyang sinabi, "Hindi na kailangan, maayos na ang pakiramdam ko." "Salamat." Hindi kumbinsido, muling sinabi ng prinsesa, "Talaga, asawa ko. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong?" Kaya dali-daling nagbihis si Fang Ning at nahihiyang sinabi, "Talagang hindi na kailangan." Upang may belang ang usapan, agad niyang binago ang paksa at sinabing, "Magmadali na tayo. Linisin na natin ito at umalis sa secret realm na ito." Sa kabilang eksena, makikita ang isang malaking puno na balot ng napakalakas na aura. Doon, naghihintay si Wei Kai, halatang hindi mapakali habang iniisip niya. Ang utos lamang ng prinsesa ay bantayan ang labasan ng secret realm upang maiwasan ang anumang sakuna. Pero isang oras na ang lumipas, bakit hindi pa sila lumalabas? Biglang lumabas mula sa portal ang ating mga bida. Agad na sinabi ni Wei Kai, "Young Master Ning, Prinsesa. Sa wakas nakalabas na kayo." Halos ikamatay ng aliping ito ang pag-aalala. Ngunit nagtataka ang lahat nang biglang nagsimulang mabasag ang paligid. Naitanong ni Fang Ning, "Wei Kai, may nangyari ba? Bakit biglang nagkaganyan ang ilusyon?" Sumagot si Wei Kai, hindi alam ng aliping ito kung ano ang nangyari. Pagkatapos pumasok ng prinsesa sa secret realm, biglang nalanta ang mga puno ng peach sa kagubatang ito. Bago kayo lumabas, isa na lamang ito sa kagubatan ng mga tuyong puno. Dahil dito, naisip ni Fang Ning, akala ko noon, si Xiao Tian ang mahirap na kalaban. Ngayon, tila naging malakas siya dahil sa biyaya ng natural na anyo ng 10 milyang hardin ng bulaklak. Ngunit nang talunin ni Jiang Li si Xiao Tian, naging konektado siya sa secret realm na ito. Ngayong patay na si Xiao Tian, tila tapos na rin ang kapalaran ng Peach Forest Secret Realm. Kasabay nito, biglang may naramdaman si Fang Ning na paparating. Makikita ang isang liwanag na tumama sa kanyang ulo, at agad siyang bumalik sa nakaraan. Sa kanyang paningin, makikita si Young Master Ning na sakay sa kabayo, at sinabi niya, "Anong nangyayari? Bakit kayong lahat ay nakaluhod dito?" Habang pinapakita si Xiao Tian na pinaparusahan, patuloy pa rin ang pagpaparusa sa kanya, at makikita ang kanyang mga pagsusumamo. Ang lalaki na nagpaparusa ay nagsalita, "Walang kwentang alipin ka. Hindi mo magampanan ng simpleng trabaho ng pag-aalaga sa mga halaman at puno. Ang punong peach na yon ay naroon pa mula noong pagkakatatag ng Jiang Kingdom." Upang mapasaya ang prinsesa, inutusan ng kanyang nangkamahalan na ilipat ang punong ito sa 10 milyang hardin ng bulaklak. Biglang dumating si Fang Ning at nagsalita, "Paano mo kayang sirain ang sanga na yon?" Nagulat ang mga tauhan sa narinig. Idinagdag ni Fang Ning, "Anong nangyayari? Bakit kayo narito?" Agad na lumuhad ang tatlo at tinawag si Fang Ning bilang Master Ning. Sinabi ni Master Ning, "Anong klaseng kasalanan ang ginawa niya sa palasyo kaya pinaparusahan ninyo siya?" Sumagot ang lalaki, "Young Master Ning, ang walang kwentang alipin na ito ay sinira ang isang buong sanga na ginagamit sa paggrafting. Ang sanga ay isang sobrang bihirang uri at iilang piraso lang ang nakukuha namin bawat taon." Kaya bumaba si Fang Ning at lumapit kay Xiao Tian, sabay sabi, "Akala ko'y may mas seryosong nangyari. Sige, magtayo kayong lahat, wala nang dahilan para magluhod dito dahil lang sa maliit na bagay. Kahit gaano pa kahalaga ang isang bulaklak, isa pa rin itong bagay. Bukod pa riyan, sirain man ninyo siya, hindi nyo na maibabalik ang sanga." Agad na sumang-ayon ang mga lalaki kay Fang Ning. Nagpasalamat ang lalaki kay Fang Ning, pati na rin si Xiao Tian. Agad sinabi ni Fang Ning kay Xiao Tian, "Itaas mo ang ulo mo." Kasabay nito ay sinabi ni Fang Ning sa mga tauhan, "Medyo malupit kayo kanina." Sumagot ang lalaki, "Young Master Ning, ako po'y sumusunod lamang sa mga patakaran." "Young Master Ning, pakiusap, patawarin ninyo ako." Tinanong ni Fang Ning,
Ikaw ba ay isa sa mga katulong sa palasyo at in charge sa pag-trim ng mga sanga dito? Kasabay nito, tinanong ni Fang Ning si Xiao Tian kung anong pangalan niya. Magalang na nagpakilala si Xiao Tian. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning, Peaches of Heaven blooming brightly, magandang pangalan, bagay na bagay sa peach orchard na ito. Dahil ikaw ang responsable sa pag-trim ng mga sanga, siguradong alam mo kung saan namumunga ang pinakamagagandang peach blossoms dito sa orchard. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa pagkuha ng pinakamahusay na peach blossoms araw-araw at ipadala ito sa pavilion, at magpapadala ko ng tao upang kunin ang mga ito. Ngunit sa isip ni Xiao Tian, nakaligtas ako. Akala ko'y mamamatay na ako dito ngayon. Tinawag ni Fang Ning si Fang Jiu, pangalagaan mong mabuti si Xiao Tian at humanap ng royal physician upang tingnan siya. Agad sumunod si Fang Jiu. Bago umalis si Fang Ning, sinabi niya, tandaan mo, gusto ko ang pinakamagagandang peach blossoms mula sa orchard na ito. Kasabay nito ay umalis na si Fang Ning. Habang si Xiao Tian ay binubulong, salamat po, Young Master Ning. Nang makalipas ang panahon, habang abala si Xiao Tian, maririnig ang usapan mula sa likod niya. Narinig mo ba? Malapit nang magpakasal ang ating prinsesa kay Young Master Ning. Subalit pinatahimik siya ng kasama niya at sinabi, hinaan mo lang ang boses mo. Sumagot ang babae, anong ikinatatakot mo na marinig? Si Young Master Ning at ang ating prinsesa ay para sa isa't isa. Isang perpektong magkapareha, hindi tulad ng iba. Sumagot ang isa pang babae, hindi nga malaman kung sino ang amo at nangangahas pang magka-interes pa kay Master Ning. Kaya nang marinig ito ni Xiao Tian, sinabi niya, magpapakasal siya? Anong dapat kung ikalungkot? Isa ng biyaya at pagpapala na matulungan ako ni Young Master Ning. Huwag nang humiling pa ng higit. Bigla naalala ni Xiao Tian ang tungkol sa mga sanga. Kaya't nagmadali siya at iniisip, sa araw ng kanilang kasal, kailangan kong piliin ang pinakamagagandang sanga at ibigay ito sa prinsesa bilang paraan ng pagpapasalamat kay Young Master Ning sa pagliligtas ng aking buhay. Napansin ng dalawa niyang kasamahan na si Xiao Tian ay nagmamadali. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Xiao Tian ng isang sampal mula sa lalaki at sinabi, ikaw, walang kahihiyan. Paano mo naisip ang mag-isip ng ganitong mga masamang bagay? Mabuti na lang at natuklasan ng iyong kasama siling ang portrait na ito. Kung hindi, paano kung may makakita at kumalat ang balita? Sino ang makakayanan ng mga kahihinatnan ng ganoong kalaking pagkakasala sa prinsesa? Habang inaabot ni Xiao Tian ang litrato ni Fang Ning, tinapakan ito ng lalaki na mas lalong nagpasakit sa kanyang kamay. Inutusan niya ang mga tauhan, hilahin ito palabas at patayin siya. Kaagad na sumunod ang mga tauhan. Habang kinakaladkad si Xiao Tian, patuloy siya sa pagmamakaawa. Kinuha ng lalaki ang litrato ni Fang Ning at sinabi sa kanyang tauhan, manahimik kayo. Kung may makaalam man tungkol sa nangyaring ito, mangyayari sa kanila ang tulad ng nangyari sa kanya. Pagkatapos, sinunog ng lalaki ang litrato ni Fang Ning. Si Xiao Tian ay iniwang nakabitin sa isang puno. Sinabi ng isang tauhan, bata, may dahilan ang bawat hinagpis. Ako'y sumusunod lamang sa mga utos. Kung may sino man na dapat sisihin, sisihin mo ang iyong sarili sa maling intensyon. Habang malapit nang mawala ng hininga si Xiao Tian, naiisip niya, Young Master Ning, nahanap ko na ang pinakamagagandang peach blossoms, ngunit kung sa susunod na buhay na lamang. Nang sandaling yon, binawian siya ng buhay. Biglang narinig ni Fang Ning ang tawag ng prinsesa upang siya ay magising. Dito ay nagulat si Fang Ning nang marinig ang tinig ng prinsesa na nagsabing, asawa ko, anong nangyari? Bakit ka biglang tumigil magsalita? Hindi ka sumagot nang tawagin kita. Habang nagtataka, napansin ni Fang Ning na hawak niya ang isang sanga ng peach blossoms, ngunit ito'y unti-unting naglaho mula sa kanyang mga kamay. Napag-isip ni Fang Ning at nasabi, Xiao Tian, salamat. Ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang paligid at tinanong, anong nangyari? Sumagot si Wei Kai, Young Master Ning, ito ang orihinal na exit ng secret passage. Tila isang masamang espiritu ang nag-trap sa atin sa isang ilusyon nang mag-step tayo palabas ng secret passage. Ngayon napatay na ang masamang espiritu, natural na nawala ang ilusyon. Habang iniisip ni Fang Ning, tila ako lang ang nakakaalala ng nangyari. Akala ko'y matagal na ang lumipas, ngunit mukhang isang sandali lang pala sa totoong mundo.
Tinanong ni Fang Ning, Wei Kai, alam mo ba kung nasaan tayo? Sumagot si Wei Kai, Young Master Ning, ang storeroom na aking pinamamahalaan ay nasa unahan. Nang marinig ng prinsesa ito, sinabi niya, asawa ko, may masarap na pagkain sa loob. Sumagot si Fang Ning, hindi ba't kinuha muna si Xiao Tian ng enerhiya sa ilusyon? Bakit tila parang gutom na pusa ang turing mo sa mga kaluluwa? Naiinis na sinabi ng prinsesa, asawa ko, hindi pagkain ang ibig sabihin ko. Sumagot si Fang Ning, sige, maraming kaluluwa sa palasyo mo. Nakatagpo na tayo ng isa matapos pumasok, magpakasawa ka ngayon. Sumagot naman ng prinsesa, ang asawa ko ang pinakamahusay. Nang marating nila ang lokasyon, agad na binuksan ni Fang Ning ang pinto. Sa kanilang pagpasok, naisip ni Fang Ning, talaga namang mayaman ang sinaunang Jiang Kingdom, pati ang opisina ay napakagandang tignan. Subalit biglang may naramdaman si Fang Ning, kaya tinawag niya ang isang babae na nagtatago at nagsabi, sino ka? Dapat lumabas ka na. Agad na sumunod ang kaluluwang babae. Naisip ni Fang Ning, isang level 3 soul. Ayon kay Wei Kai, karamihan sa mga kaluluwang natitira sa palasyong ito ay malalakas. Kung hindi, matagal na silang nawala. Paano nakaligtas ang isang level 3 soul? Biglang nagplano sana ang prinsesa na higupin ang kaluluwa, na ikinagulat nila. Dahil dito, pinigilan ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, sandali, may mali sa kaluluwang ito, magtanong muna tayo. Ilang sandali pa, biglang lumuhad ang babae at nagsabi, ang iyong lingkod, si Zhao Yu, ay bumabati kay Her Highness ang prinsesa. Maraming salamat po, Her Highness, sa pag-save ng aking buhay.